Sikat ang Wagyu beef ng Japan dahil sa walang kapantay na lambot at linamnam ng karne nito. Ngayon, meron na ring lokal na Wagyu rito sa Pilipinas na alaga ng isang magsasakang Pinoy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Malinamnam at healthier. Diyan kilala ang sikat na Wagyu. Pero ito, hindi pala galing sa malalamig na klima ng Japan o Australia, kundi sa South Cotabato. Yan ang Wagyu ng magsasakang si Arnel Corpuz. Crossbreeding daw ang ginagawa nila para kayanin ng mga alaga ang mainit na klima sa bansa. Though the purebred Wagyu could thrive on a tropical condition if properly acclimated, the way we are doing it in the Philippines is crossbreed it with Brahman or yung tinatawag natin na local cattle, yung native, that will give them a very big good chance of thriving on a tropical condition. Pero hindi raw pwedeng umasa lang sa magandang genes ng baka. Kailangan ng tamang pag-alaga para ito ay tumaba at magresulta ng premium beef. Kaya ang mga bakang ito may access sa pagkain 22 hours kada araw. Pakainin mo ng maayos, bigyan mo ng tubig 24/7, it will produce a beef na magkaroon siya ng intramuscular fat, which is the marbling, and this is the intramuscular fat is a healthy fat. Kaya naman pursigido siyang maibahagi sa ibang magsasaka ang kaalaman at karanasan niya sa pag-produce ng Wagyu. Pwede raw itong ikaangat ng industriya ng Pilipinas. It might be a long shot, but I hope that time will come that ang Filipino will produce same quality of beef at any given time para naman yung restaurant natin, yung tourism natin when it comes sa food ay magkakaroon ng magandang laban sa mga imported produce. May mga hamon at hirap sa produksyon ng Wagyu sa Pilipinas pero sabi nga nila, pag may tiyaga, may Wagyu. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang local Wagyu ni Arnel kasama si Mobile Journal Fatima Baduria na may baong Wagyu. Tama ba? Paps, sayang, wala eh. Naku, wala kang dala. Ha? Wala, kahit yung baka hindi natin nadala dito. Bale, to follow na lang. Okay. Gaano karaming baka na ang inaalagaan niya? Nakabenta na ba siya ng karne ng mga alaga niya? Paps J, nakwento nga ni Arnel na nasa 30,000 na baka ang inaalagaan niya. At medyo challenging pero nakakabenta naman si Arnel both nung karne ng baka at ng buhay na baka, Paps J, dahil nga marami ring interesado dito sa kanyang Wagyu. Dami na. Ayan, kita natin sa video mo. Isa sa mga pinakasikat na paraan para mag-alaga ng Wagyu sa Japan, minamasahe at pinaparinig sila ng classical music. Ginagawa rin ba ito ni Arnel? Magaling ba siya magmasahe? Paps, wala namang playlist itong mga baka ni Arnel. Ay, yung meron daw pagmamasahe, talaga minamasahe niya yung baka? Wala rin, pero ang meron daw talaga, ang importante kay Arnel ay yung consistency sa pagpapakain. So bukod dun kasi sa 22 hours na may access sila sa pagkain, kailangan daw pare-pareho yung kinakain ng baka dahil may chance daw na mag-iba yung reaksyon ng katawan ng baka kapag na-introduce sa ibang pagkain, Paps J. Oo, paano niya ginawa yung crossbreeding ng baka? Nag-import ba siya ng baka mula sa Japan? Actually, alam natin, sa malamig na panahon lang yan, di ba, na inaalagaan, Yes, mga Paps. Wagyu cattle. Yes, pero hindi na kailangan na mag-uwi talaga ng baka mula sa Japan o sa Australia kasi meron tayong makukuwang genetics ng Wagyu mula sa Department of Agriculture. So, meron tayo doon na similya ng Wagyu na pwedeng ilagay sa babaeng baka na lokal. Okay. So kapag napaghalo rin yung genetics nila ay mas mabilis masasana yung baka doon sa klima natin. So kahit mainit pa ay pwede silang makasurvive, Paps. Ayun. Fatima, sa mga gustong makatikim ng Pinoy Wagyu ni Arnel, saan ba makaka-order niyan? No? Magkano ba yan? Nasa South Cotabato pa itong mga lapit baka ni pala, no? Arnel. Malapit. Pero nasa 1,500 to 3,500 per kilo. Per kilo? Yes, Oo. itong mga Wagyu. At kumpara sa made in Japan na Wagyu na galing sa bansang Hapon, Naku, medyo mas mahal yan. No? Nasa mga 7,000 plus pa. Minsan, umaabot pa nga ng 13,000 yan, Paps. depende sa Yes, depende sa grade, cut din. diba? Meron Yes, yan, no? kung premium ba. Okay, maraming salamat, Fatima Baduria, ang ating Mobile Journal. Ginuto mo ako.